Noong Biyernes ang ika-23 ng Hunyo may nangyari sa Russia na ikinagulat ng buong mundo. Ang ministro ng tanggulan ay dumating sa Rostov sa layunin upang magsagawa ng isang operasyon upang sirain ang CHVK Wagner. Gumamit siya ng mga artillerist at helicopter sa dilim. Ito ay isang kriminal, adventuristic kampanya. Katumbas ito ng armadong mutiny. Ipagtatanggol ng Russia ang sarili. Nagsimula na ang kudeta. Ang paramilitar leader ng Wagner mercenaryo grupo, Yevgeny Prigozhin, nagpasya na lumusab Russian teritoryo mula sa Ukraine. Ilang oras lamang matapos ang pag-atake, nakuha na ng kanyang mabigat na armadong paramilitar ang katimugang lungsod ng Rostov-on-Don. Kung walang maraming paglaban, nakuha ng hukbo ni Prigozhin ang mga pasilidad ng militar sa lungsod kabilang ang paliparan doon. Isa sa mga tangke na gumugulong sa mga kalye ng lungsod ay may nakasulat na SIV area. Ibig sabihin na Prigozhin nilayon upang pumunta para sa kabuuan ng Russia. Ang kanyang layunin ay upang ibagsak ang kasalukuyang rehimeng Ruso. Hindi bababa sa iyon ay kung ano ang Russian general sabihin. Putin inakusahan Prigozhin, na dating isa sa kanyang pinakamagaling na kaalyado ng pagtataksil at armadong mutiny. Nagpunta siya hanggang sa ihambing ang bagong labanan na ito sa loob ng Russia sa digmaang sibil ng Russia ng isang siglo na ang nakalilipas. Sa simula ng away pareho lang ang naisip naming lahat. Maaari itong maging isang digmaang sibil sa pagitan ni Putin at Prigozhin. Alam na natin ngayon na nag-back off si Prigozhin sa loob ng 24 na oras upang maiwasan ang pagdanak ng dugo. Ang leader ng Belarus, Lukashenko, inaangkin siya brokered isang kasunduan sa kapayapaan na Prigozhin pinabulaanan. Ngunit ang nangyari sa Biyernes na iyon ay tiyak na isang kakaibang kaganapan na nakakuha ng pansin ng lahat ng malalaking media outlet. Sa video na ito, pupunta kami sa paglipas ng kung paano ito ang unang pagtatangka upang wakasan ang rehimen ni Putin. Ngayon, kudeta at digmaan at himagsikan. Ang lahat ng mga salita na algorithm ng YouTube ay hindi isang tagahanga ng at ang video na ito ay puno ng mga salitang ito. Kaya siguraduhin lamang na pindutin ang pindutan ng tulad sa ibaba upang hindi throttle ng YouTube ang pag-abot ng video na ito. Nagtrabaho kami ng husto upang mailabas ito ng mabilis hanggat maaari, at ang iyong tulad sa ibaba ay maaaring makatulong sa outang video ng maraming. Ilang buwan lang ang nakalipas, si Prigozhin ay tinawag na chef ni Putin. Dahil ang kanyang Wagner mercenary group ay medyo ng isang pribadong hukbo para sa Putin kanyang sarili. Sa loob ng maraming taon, ginawa ng grupong Wagner ang tinatawag nating maruming gawain sa ibang bansa tulad ng Syria, Libya, o Mali. Sa mga kaso kung saan ang hukbo ng Russia ay hindi maaaring opisyal na maging militar na kasangkot sa mga bansang ito, ang paramilitar ng Wagner ay nag-alok kay Putin ng isang tumutulong kamay. Nang simulan ni Putin ang kanyang pagsalakay sa Ukraine, kailangan niya ang bawat tulong na matatagpuan niya. Doon siya humingi ng tulong sa dati niyang body na si Prigozhin. Ang grupo ng Wagner ay malawak na nakikita bilang isang profesional na hukbo na hindi dapat gulo. At ang kanilang suporta sa militar ay tiyak na nakatulong sa Russia sa digmaang Ukrainian. Ngunit ngayon, eksaktong kabaligtaran ang totoo. Sa isang Biyernes ng gabi, ang grupo ng Wagner ay naging isa sa mga pinakamalaking banta kung hindi ang pinakamalaking banta na nakaharap ni Putin. Isang mabigat na armado, mataas na mahusay na militar isang araw. Nagpa siya na magmarcha sa pamamagitan ng Russia na ang pangunahing layunin ay upang dalhin daw ng kasalukuyang Russian pamahalaan. Ang sinabi ni Prigozhin sa isang video bago ang pagsalakay ay nagsasabi ng maraming tungkol sa kung gaano ito kalubha. Lahat tayo ay handa ng mamatay. Lahat ng 25, 0. At saka isa pang 25, 0. Kami ay namamatay para sa mga mamamayang Ruso. Matapos ang pagsalakay ay nangyari noong Biyernes ng gabi na iyon. Ang hukbong Ruso ay gumawa ng mga hakbang sa labanan, paglipat ng mga hukbo at mga sasakyang militar sa mga kalye ng Moscow at maraming iba pang mga lungsod ng Russia. At ganoon kaseryoso yon. Putin ay scrambling upang ipagtanggol ang kanyang sariling mga lungsod, takot na ang Russians ay maaaring sa lalong madaling panahon ay nakikipaglaban Russians sa isang potensyal na digmaang sibil. Ang mga pangyayari ay may locally hindi escalate na kudeta na hindi naging kudeta ay mawawala sa kasaysayan bilang unang pagtatangka sa paglaban sa rehimen ni Putin. Ang pagsalakay ni Prigozhin sa Russia ay direktang may kaugnayan sa digmaan sa Ukraine at medyo prangka, isang napaka-nakakagulat na plot twist sa labanan. Gayunpaman, hindi ito dumating bilang isang kumpletong sorpresa. Sa loob ng maraming buwan, nagkaroon ng away sa pagitan ng grupong paramilitar ng Wagner at ng hukbong Ruso. Paulit-ulit, Prigozhin ay inakusahan ng Russian pamahalaan at pagtatanggol ministro ng kawalan ng kakayahan. Si Prigozhin ay nakikipaglaban sa Ukraine bilang isang uri ng pribadong hukbo para sa Russia. Ngunit ang pakikipagtulungan sa pagitan ng grupo ng Wagner at ng hukbong Ruso ay hindi maayos na napupunta sa lahat. Isang buwan na ang nakalilipas. Umatras ang grupong Wagner mula sa Bakhmut, ang lungsod na kanilang nakunan matapos ang ilang buwan ng nakamamatay ng mga sagupaan. Ang dahilan nito ay dahil nauubusan na sila ng bala. Bala na isusupply sana ng Russia sa kanila. Nagpatuloy si Prigozhin sa pag-post ng isang video online na nagpapakita ng mga casualty ni Wagner at personal na sinisisi ang ministro ng pagtatanggol ng Russia, si Sergei Shoigu, para sa lahat ng mga pagkamatay na ito. Sinigaw ni Prigozhin si Shoigu, tinanong kung nasaan ang mga bala, bagay na nakasira sa imahe ni Shoigu sa publiko. Tila, hindi na ibigay ng hukbong Ruso ang kanilang mga sundalo ng sapat na bala para labanan ang digmaan. Ayon sa hepe ng Wagner, bagaman ang ministro ng pagtatanggol na si Shoigu ay hindi sinasadya na magbigay sa kanila ng mga bala. Sinabi niya na nais ng hukbong Ruso na pahinain ng grupong Wagner. Pinaurong ni Prigozhin ang kanyang mga tropa na nagsabing kailangan niyang muling ayusin ang mga ito para sa mga gawain sa hinaharap. Alam na natin ngayon na ang hinaharap na gawain ito na nasa isip niya ay sa katunayan ay sumasalakay sa Russia. At mukhang hindi yun task na inassign sa kanya ni Putin. Kanina, nangyari na ang unang away ng dalawang partido. Matapos umatras si Wagner mula sa Bakhmut.
Sinalakay umano ng mga puwersa ng Russia ang kanilang kapwa mersenaryong Wagner. At least, yun ang inaangkin ni Prigozhin. Bago pa man talaga lumusab ang grupong Wagner noong Biyernes, lalong lumakas ang away ni Prigozhin at Shoigu. Ayon sa isang video na naipost ni Wagner sa Telegram, Russian forces bombed a Wagner military camp just before Prigozhin invaded Russia. The Russian government had of course denied this, but the Wagner group was furious, saying that Russia betrayed them. Prigozhin said that he is a true patriot and that he will take revenge for this. The feud, which was once only a conflict in words between the Wagner group and the Russian military, had now escalated into an armed conflict. Prigozhin marched his troops into Russia in a day that will be remembered as a very peculiar one in Russian history. When Prigozhin started to move his troops into Russia, it seemed like he was actually trying to overthrow the Russian government. We were all curious about how this will affect Russia and whether Putin's regime will actually collapse. The chance that Prigozhin would be able to overthrow or significantly weaken Putin was absolutely there, but you need to consider that the Wagner army on its own wouldn't have been able to do the job. Si Prigozhin ay may mga 50 na sundalo sa Ukraine na dating nakikipaglaban para sa Russia. Side note lang, 40 ng mga fighters na yan ay galing sa Russian prisons, kaya ang kinakaharap natin ay mga matitigas na lalaki dito. Pero kahit marami kang matitigas na lalaki, 50 people ang maliit na bilang kung gusto mong ibagsak ang rehimen ni Putin. Ihambing ang figure na iyon sa kabuoang populasyon ng Russia na 143 na milyong tao at nagiging malinaw na ang grupo ng Wagner ay isang maliit na minorya sa mga numero. Hindi mo naman masasakop ang pinakamalaking bansa sa Earth na 50 tao lang, di ba Putin? Si Putin, na may nakatayong militar na 115 million personnel at 2 milyong reserba, ay tila nasa komportableng lead. Hindi natin dapat kalimutan na si Putin ay nag-deploy ng maraming mga sundalong Ruso na ito sa Ukraine, kaya hindi niya magagawang agad na iuwi ang mga ito upang labanan ang grupo ng Wagner. Ngunit pa rin, Putin ay may isang kalamangan sa mga numero. At least ganyan ang tila. So, bakit nga ba si Prigozhin pa ang sumalakay sa simula palang napakabongga kung wala siyang plano? Tiyak na naisip ng warlord na may pagkakataon siya. Ang kanyang unang palagay ay ang karamihan sa mga Ruso ay talagang susuportahan siya sa halip na si Putin. Sa ganoong senaryo, sana ay umikot ang mga talahan na yan. Hindi mahirap isipin na may ilang sundalong Ruso na ayaw lumaban sa grupong Wagner dahil ayaw nilang magpaputok sa kapwa nila Ruso. At ito ay hindi isang malayo kahabaan upang magmungkahi na ang isang pulutong ng mga Russians tulad Prigozhin higit pa kaysa sa Putin. Kapag tinitingnan natin ang mga paghahanap sa internet ng populasyon ng Russia, ang trend ay malinaw. Hindi na si Putin ang pinakasikat na tao sa Russia. Sa buwan ng Mayo, hinanap ng mga Ruso ang pangalan ni Prigozhin ng 2 beses kaysa sa pangalan ni Putin. At kahit na kinokontrol ni Putin ang lahat ng media, si Putin ay hindi halos kasing sikat nang siya ay 2 taon na ang nakalilipas. Karamihan sa mga Russians opisyal na sumusuporta sa digmaan kapag siya ay tumingin sa mga botohan. Ipinapakita ng ilang mga survey na ang 2/3 ng mga Ruso ay sumusuporta sa digmaan o paumanhin hindi sorry ang espesyal na operasyong militar. Ngunit hindi ito nagsasabi ng marami tungkol sa aktwal na suporta para sa Putin. Nakikita mo, ang mga Ruso na hindi sumusuporta sa digmaan ay hindi aamin ito sa mga botohan dahil nagdudulot ito ng panganib sa kanilang kabuhayan kapag lantaran nilang pinapuna ang mga patakaran ni Putin. At kahit na naniniwala sila sa propaganda ni Putin at iniisip na ang digmaan ay kahit papaano ay kinakailangan upang maprotektahan ng Russia, karamihan sa mga Ruso ay hindi handa na mamatay para sa digmaan ni Putin. Kapag Putin drafted ilang 300 Russians upang labanan para sa digmaan, maraming mga Russians ay hindi gusto ang paraan ng kanilang bansa ay pinamamahalaan anymore. Iniulat ng Forbes ang ilang 700 Russians na tumitakas sa bansa mula noong anunsyo na nagpapakita ng malakihang kawalang kasiyahan sa bahagyang pagpapakilos ni Putin. Kahit na sa mga botohan na nagpapakita ng malaking antas ng suporta para sa digmaan ng Russia, may mga malalaking grupo ng mga Ruso na nais na magbago ang sitwasyon. Sa militar ng Russia, ang parehong ay maaaring sinabi. Iniulat ng British Defense Ministry na marami sa mga unit ng Russia sa Ukraine ang binubuo ng mga hindi maayos na sinanay ng mga reservist na umaasa sa mga antiquated equipment. Maraming mga ulat ng mga sundalong Ruso na demoralized, hindi maganda ang treto at ipinadala sa mga frontline ng walang tamang kagamitan. Ang mga bilang ng mga Russian casualties ay nag-iiba. Ngunit ang ilang mga pagtatansya ay tungkol sa 50 kamatayan at 180 na sugatan sa Russian side. Russian sundalo ay nagkakaroon ng isang masamang oras sa Ukraine. At ito ay walang alinlangan na magkaroon ng epekto sa kanilang imahe ng Putin. Kapag nawala mo lang ang iyong body sa salungatan, ang mga pagkakataon ay natitingnan mo ang espesyal na operasyong militar ng isang buong pulutong ng iba't ibang. Lalo na nung hindi ka nakatanggap ng sapat na training at equipment dati. May mga malalaking grupo ng mga sundalong Ruso na talagang sumuporta kay Prigozhin sa kanyang pagbagsak ng kapangyarihan sa Russia. Dahil marami sa kanila ang pareho ng pananaw tulad niya. Pagkatapos ng lahat, naranasan nila ang kawalan ng kakayahan ng pamumuno ng militar ng Russia ng personal. At sa katunayan, maraming mga sundalong Ruso ang tumangging lumaban sa mga mersenaryong Wagner. Sa loob ng 24 na oras ng kanyang pagsalakay, sinakop ni Prigozhin ang mga HQ ng hukbo ng Russia nang hindi man lang nagpaputok ng kahit isang shot. Ang mga sundalo sa mga HQ na iyon ay direktang sumuway kay Putin sa pamamagitan ng pagtanggi na lumaban. Dahil Putin iniutos ang kanyang hukbo upang dalhin daw ng kriminal Prigozhin. Dahil ang isang pulutong ng kanyang mga sundalo ay disobeyang sa kanya, Putin pagkakaroon ng itaas na kamay sa sitwasyon ay malayo mula sa isang katiyakan. Gayunpaman, ito naka-out na Putin ay may sapat na mga sundalo handa na upang labanan para sa kanya upang takutin Prigozhin ang layo.
Kinansela ni Prigozhin ang kanyang marcha sa kabisera ng Russia upang maiwasan ang pagdanak ng dugo. Ibig sabihin ay inasahan niya ang ilang paglaban. Maaaring ito ay isang maling pagkalkula sa panig ni Wagner. Inaasahan nila ang malaking karamihan ng hukbo ng Russia na suwayin si Putin at kahit na ang ilang mga sundalong Ruso na sumali sa kanilang layunin. Kung hindi niya aatakehin ang hukbong binubuo ng mahigit 1 milyong kalalakihan na may 50,000 tao lamang. Marahil ay ipinalagay din ni Prigozhin na ang ilan sa mga general ni Putin ay tatalikod laban sa kanya. Ngunit sa loob ng 24 na oras ng kanyang pag-atake, hindi pa ito nangyayari. Ngunit bukod sa mutiny na nagmumula sa mga puwersa ng Russia, naisip ni Prigozhin na mayroon pa siyang isang card up ang kanyang manggas. Ang banta para kay Putin ay nagmula sa loob. Pero hindi ibig sabihin na hindi makikialam ang labas. Ang pinag-uusapan natin ay ang Ukrainian War. Sa kabila ng pakikipaglaban-laban sa Ukraine mismo, ang punong Wagner ay maaaring mas malapit sa Ukraine kaysa sa naisip namin. Sa video Prigozhin na i-post sa Telegram noong nakaraang Biyernes, siya ay criticized Russia para sa kahit na simulan ang digmaan sa unang lugar. Sabi niya, ang propaganda ng Estado na kung saan ay talaga ang lahat ng mga Russians ay naririnig sa balita para sa huling mga buwan ay isang tahasang kasinungalingan. Sabi niya, na ang Russian pagtatanggol ministeryo ay sinusubukan upang linlangin ang lipunan at ang Pangulo. Sinabi ni Prigozhin na walang nakatutuwang banta para sa Russia na nagmumula sa Ukraine at na ang mga alingaw-ngaw ng NATO na nagtangkang salakayin ng Russia ay palsipikado. Sinabi rin ng leader paramilitar na hindi na kailangang i-demilitarize o i-denazify ang Ukraine. At na ang mga ito ay pawang mga maling teorya. Sa madaling salita, ang punong Wagner ay suwayin ang lahat ng mga pagganyak ni Putin para sa pagsisimula ng digmaan. Ang mga dahilan na ito ay paglaban sa pananalakay ng NATO, pagtulong sa ating mga kapatid na Ukrainian at pakikipaglaban sa mga Nazi sa Ukraine. Ang teorya ni Prigozhin ay ang espesyal na operasyong militar ay sinimulan sa isang dahilan lamang. Upang gawing mas makapangyarihan ang ministro ng pagtatanggol ng Russia at si Sergei Shoigu. Pansinin na ang pinuno ng Wagner ay pinuna lamang si Sergei Shoigu at hindi niya sinisisi ang Pangulo ng Russia mismo. Sa pananaw ni Prigozhin, hindi hawak ni Putin ang sisi sa paniniwala na ang digmaan ay kinakailangan dahil niloko siya ni Shoigu at ng kanyang mga tao sa paniniwala na ito ay hindi sinusubukan ni Prigozhin na ibagsak si Putin. Pero pinipilit niyang ibagsak si Sergei Shoigu. Ngunit ang teknikalidad na ito ay hindi talaga mahalaga sa labanan. Hindi naniniwala si Putin sa kanyang dating kaalyado sa Wagner dahil patuloy siyang pumanig kay Shoigu. Ginawa ni Putin ang lahat ng kanyang makakaya upang ihinto ang pagsulong ni Prigozhin sa teritoryo ng Russia, paglalagay ng mga blockade at pag-atake sa mga haligi ng Wagner. Quick side note, napakabilis ng story na ito. Sa oras na tapos na namin ang pag-edit ng video na ito ay lubos na posible na ang isang pulutong ng higit pang mga bagay ay nangyari. Kaya kung nais mong panatilihin ang mga pinakanapapanahong balita, siguraduhin na mag-sign up para sa newsletter pababa sa ibaba. Magpapadala kami ng isang email sa dulo ng araw-araw na sumasaklaw sa pinakamahalagang balita sa mundo. Ito ay ganap na libre upang mag-sign up at ito ay isa sa mga pinakamahusay na paraan upang makasabay sa geopolitics balita. Pero mahalaga ang esensya ng kwentong ito. Hindi naniniwala si Prigozhin na kailangan ng digmaan sa Ukraine. Sinabi niya sa kamera na ang Ukraine ay sinalakay sa ilalim ng maling pagpapanggap. Malinaw na. Ang katotohanan ito ay nagbigay sa kanya ng ilang mga potensyal na kaalyado. Ang ilang iba pang mga bansa ay nagustuhan ang katotohanan na nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng mga hangganan ng Russia. Ang Ukrainian pamahalaan ay may pag-ibig upang palitan Putin sa isang taong hindi aatake sa kanilang bansa sa walang nakikitang dahilan. Siguro, Prigozhin ay magiging isang mas mahusay na leader para sa Russia kaysa Putin sa Ukraine paningin. Oo nga naman, ito ay pagpili sa pagitan ng dalawang kriminal para sa Ukraine. Si Prigozhin ay madalas na inilarawan bilang isang gangster dahil sinimulan niya ang kanyang karera sa St. Petersburg Mafia. Ideally, Ukraine ay hindi gusto Putin ni Prigozhin na maging sa kapangyarihan sa Moscow. Ang Wagner Group ay inakusahan ng ilang mga krimen sa digmaan, halimbawa sa mga bansa tulad ng Mali, kung saan sila nag-operate dati. At mas kamakailan lamang, ang paramilitar ay nakagawa rin ng kalupitan sa Ukraine, halimbawa na pinupuntirya ang mga sibilyan ng Ukrainian at mga bilanggo ng digmaan. Ngunit kung may anumang pag-asang matatapos ni Prigozhin ang digmaan, maaaring interesado ito sa Ukraine na tulungan siya. Kapag nananatili si Putin sa kapangyarihan, baka mahaba at magastos ang digmaan sa Ukraine na magdudulot ng maraming casualty at pagkawasak. Ito ay gastos ng isang pulutong ng mga kagamitang militar at mga sundalo upang muling makuha ang dating Ukrainian teritoryo. Ang pagpapadala ng suporta sa Prigozhin bilang ilang uri ng kaalyado laban sa hukbong Ruso ay maaaring magkaroon ng mas maraming return on investment. At ang mga kaalyado ng Ukraine tulad ng mga miyembro ng alyansa ng NATO ay tinimbang din ang kanilang mga pagpipilian. Sinabi ng US na ang kudeta ng Wagner ay totoo at seryoso at si Pangulong Biden ay kumonsulta sa kanyang mga kaalyado sa kung ano ang susunod na gagawin. Maraming mga pinuno ng kanluran ang paulit-ulit na nagsabi na ayaw nila kay Putin. Ang tanong ay kung nagustuhan nila ang kriminal na Prigozhin ng higit pa kaysa kay Putin dahil maaari niyang ihinto ang digmaan sa Ukraine. Kaya nang salakayin ni Prigozhin ng Russia na may 50 na tao lamang, isang bahagi ng kanyang pangangatwiran ay maaaring ang ibang mga bansa ay susuporta sa kanya. Ukraine na ay sa digmaan sa Putin. Makakatulong sana kay Prigozhin. Hindi dahil ang Ukraine ay kaibigan ni Wagner sa anumang paraan, ngunit ang mga kaaway ng iyong mga kaaway ay ang iyong mga kaibigan, tama ba? At maaari ring magpasya ang NATO na suportahan ang pag-aalsa laban kay Putin. Gayunpaman, ang pagpapadala ng mga armas ng direkta sa Wagner ay magiging isang mapanganib na paglipat dahil mabuti mga bomba ng nuclear. Kapag may direktang banta sa pagkakaroon ng Russia, may karapatan si Putin na itulak sa pulang pindutan kung alam mo kung ano ang ibig sabihin namin. Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na, hindi tulad ng US. Kailangan ni Putin ang kanyang sentral na utos militar, ang General Staff, upang kumpirmahin ang isang nuclear attack.
Dahil ang paglulunsad ng mga armas nuclear ay hindi tuwirang pumapatay sa karamihan ng populasyon ng Russia dahil sa mga welga ng paghihiganti, ang General Staff ay hindi susunod sa mga utos ni Putin ng bulag. Ngunit malamang na hindi ito ipagsapalaran ng Estados Unidos at magpapadala ng direktang suporta sa militar sa grupo ng Wagner. Pero ang pagpapadala ng secret support, sino ba naman ang nakakaalam? Dahil si Prigozhin ay maaaring makakuha ng suporta mula sa parehong loob at pati na rin sa labas. Marahil ay naisip niya na may tunay na pagkakataon siya laban kay Putin. At oo, alam natin, hindi naman hinahanap ni Prigozhin ang buhay ni Putin. Ngunit kung ang sitwasyon spiraled sa isang digmaang sibil na maaaring ito ay nagkaroon ayon sa Putin kanyang sarili, Prigozhin ay kailangan upang labanan Putin sa dulo. Prigozhin tiyak na nais na baguhin ang Russian pamahalaan na siya views bilang walang kakayahan. Hindi pinayagan ni Putin na mangyari ito, kaya isa o iba pa. Prigozhin ay dumating talagang malapit at sa naibig sabihin namin talagang malapit sa Moscow sa kung ano ang Wagner tinatawag na Marso para sa katarungan. Sinubukan niyang magmarcha mula Ukraine patungong Kremlin, dala ang libo-libong mersenaryo niya. Ang kanyang mga tauhan ay dumating bilang malapit sa 200 kilometro mula sa kabisera ng lungsod na dumadaan sa mga lungsod tulad ng Voronezh. Ang pangunahing kalsada na ginamit ng grupo ng Wagner sa panahon ng Marso nito para sa katarungan ay ang highway ng M4. Ito ay isang 1,500 plus kilometer highway na nagkokonekta sa Rostov-on-Don sa Moscow. Ang Rostov-on-Don ang unang lungsod na nakuha ng grupong Wagner at pagkatapos ay sumulong sila pahilaga. Ngunit pagkatapos ng unang skirmishes na may mga helicopter na umaatake sa mga convoy ng Wagner sa M4 highway, nagbago ang isip ni Prigozhin. Sa hilaga ng mga convoy ng Wagner, pinupunit ng mga crew ng Russia ang mga highway ng M4 upang mapabagal ang pagsulong ni Wagner. Sa puntong ito, hindi pa natanggap ni Prigozhin ang tulong na inaasam niya mula sa militar ng Russia o sa labas. Wala pang mga ulat tungkol sa mga general na Ruso na tumutulong kay Prigozhin sa kanyang mutiny. At hindi nag-alok ng suporta ang Ukraine o NATO para sa kanyang kudeta. Nang mapagtanto ito ni Prigozhin, tumalikod siya upang maiwasan ang pagdanak ng dugo sa Russia. Lukashenko, ang Belarusian president, sinabi niya ginawa ng isang pakikitungo sa Prigozhin, ngunit ang Wagner chief ay tinanggihan na ito ay nangyari. Habang lumiliko siya sa iba pang mga kadahilanan, ang katotohanan na ang kudeta na ito ay hindi naaayon sa plano ni Prigozhin ay maaaring isa sa mga kadahilanang ito, ngunit yun ay isang interpretasyon lamang. Sa pagtatapos ng 24 na oras na panahon, inutusan ni Prigozhin ang kanyang mga tropa na umatras sa kanilang mga kampo sa Ukraine. Sa oras ng pagsulat ng video na ito, hindi malinaw kung ano ang eksaktong plano ni Prigozhin. Isang bagay ang sigurado. At iyon ay natapos na ang kanyang pagkakaibigan kay Putin. Tinuligsa ni Putin ang armadong rebelyon na pinamumunuan ni Wagner at malamang nasusubukan niyang atakehin si Wagner bilang parusa sa kanila na nagtatangkang kudeta. At ang katotohanan na umatras si Prigozhin ay hindi nangangahulugan na ang kudeta ay ganap na tapos na. Alam mo, Prigozhin ay pagpunta sa bumalik sa Ukraine para sa isang dahilan. As in hindi lang siya pumupunta sa ilang liblib na bahagi ng Russia. Ang mga tropang Ukrainian ay marahil ay hindi aatake sa mga mersenaryong Wagner matapos nilang subukang salakayin ang hukbo ng Russia. Ito ay sa Ukraine benepisyo kapag Putin loses kanyang mahigpit na pagkakahawak sa kapangyarihan. Siguro ang grupo ng Wagner ay babalik upang maghanda para sa isa pang pagkuha sa kabisera. Oras na ito pagkakaroon ng higit pang suporta mula sa parehong mga mamamayan sa loob ng Russia at posibleng kahit na mula sa iba pang mga bansa tulad ng Ukraine. Pag-uusap tungkol sa Ukraine. Kyiv ay talagang ang pinakamalaking benepisyaryo ng lahat na nangyari sa mga 24 na oras. Malinaw, inuuna ni Putin ang kanyang posisyon bilang Pangulo ng Russia kaysa sa pagwawagi sa digmaan sa Ukraine. Kapag kailangan niyang pumili sa pagitan ng pakikipaglaban sa Prigozhin o Ukraine, malamang napipiliin niyang ipagmalaki si Prigozhin. Ang mga mersenaryong Wagner ay direktang nagbanta sa pamumuno ni Putin sa Russia, at ginagawa pa rin nila kung kaya nilang umatake ulit. Sa ngayon, Putin ay may isang pulutong ng kanyang mga sundalo deployed sa Ukraine. Ito ay isang mahalagang sandali sa 16 na buwang digmaan. Bilang Russia ay ngayon humahawak off ng isang bagong Ukrainian offensive. Ang ilang mga Ukrainian commanders claim na ang pangunahing offensive grupo ay hindi pa deployed. Ibig sabihin na ang sitwasyon ay lamang makakuha ng mas masahol pa para sa Putin sa mga darating na linggo. Ang mga laro na Prigozhin ay naglalaro sa Russia ay nagsisilbi lamang bilang isang pagkagambala para sa Putin. Ang Pangulo ng Russia ay magkakaroon ng isang mahirap na oras sa pagtatanggol laban sa dalawang pag-atake ng sabay-sabay potensyal na darating kapwa mula sa loob at labas ng bansa. Upang madagdagan ang kanyang mga logro, kailangan ni Putin na bawasan ang kanyang mga pagsisikap sa digmaan sa Ukraine at tumuon sa pagpapanatili ng kanyang pagkakahawak sa kapangyarihan sa bahay. Nangangahulugan ito na maaaring ilipat ni Putin ang kanyang mga tropa ang layo mula sa Ukraine at Ukrainians ay magkakaroon ng mas mababa ng isang mahirap na oras recapturing ang kanilang teritoryo. Kahit hindi pa siya handang sumuko sa Ukraine, ang Pangulo ay hindi bababa sa focus mas mababa ng kanyang mga kakayahan sa militar sa digmaan nangyayari sa labas ng Russia. Magiging mahirap para kay Putin na labanan ang Wagner Group sa pamamagitan lamang ng kanyang pulisya. Tandaan mo, ang Wagner Group ay darating sa Moscow na may mga tangke at mabibigat na armas. Para sa kanyang espesyal na operasyong militar, si Putin ay nag-deploy ng karamihan sa kanyang mga kagamitang militar sa Ukraine. Ngunit ngayon ay tila tulad ng siya ay may upang ilipat ang hindi bababa sa ilan sa kanyang likod sa Russia bilang doon ay ang bagong banta ng Wagner Group sinusubukan upang ibagsak ang Russian pamahalaan. Ito ay magandang balita para sa Ukraine, dahil binibigyan ito ng window of time ang kanilang puwersa para maisakatuparan ang dati nilang planong offensive. Sa araw ng tangkang kudeta, Ukraine ay naginawa ng ilang mga advances sa kahabaan ng mga front lines. Ang ginawa ni Prigozhin sa Russia ay maaaring maging isang turning point para sa digmaan sa Ukraine. At kung ang kanyang mga plano ay upang pumunta para sa isang susunod na co-attempt, Biyernes ang ika-23 ng Hunyo din ay maaaring maging isang turning point sa kasaysayan ng Russia. Ang nangyari sa araw na ito ay bababa sa mga aklat ng kasaysayan bilang unang pagtatangka na wakasan ang rehimen ni Putin. Kung gusto mo ng karagdagang balita sa kwentong ito, tingnan ang pangalawang channel, Basics Daily.
Sa paglipas doon, naglalathala kami ng isang video bawat ilang oras na sumasaklaw sa pinakabagong pag-unlad sa kwentong ito. Kahapon lamang ang koponan doon ay nag-publish ng 5 mga video tungkol sa mga pagkilos ng Prokazan. Kaya kung hindi ka nakasubscribe, tiyak na nawawala ka.